yung mga gawa na yun. Kaya naman, huwag po tayong ganun. Sabihin natin, mahal ko ang Diyos, nanampalataya kay Kristo, pero hindi naman natin sinusunod ang Panginoon. Hindi naman natin ginagawa. Dapat ginagawa po natin. Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga doon, sabi sa atin, ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya ay hindi lang tagapakinig ng salita ng Diyos. Anong sabi doon? Tagapagsagawa o tagapagpatupad. Ibig sabihin, tayo yung nag-uumpisa, tayo yung nangunguna, tayo yung nagiging modelo doon sa mga tao, sa paligid natin, para gumawa ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tayo po, na mga nakakilala kay Kristo. Hindi sila ang nagtuturo sa atin. Tayo ang nagtuturo sa kanila para sila ay maligtas, para sila ay makita nila na totoong mayroong Diyos at kumikilos yun sa buhay natin. Ganun po ang mananampalataya, ang isang ligtas. Nakitaan ng pagkilos, ng paggawa, ng bunga ng kaligtasan. Kaya, sasabihin natin mahal natin ang Panginoon, tayo mananampalataya, panay naman ang mura natin. Wala, ganun. Hindi po ganun. Sasabihin natin mahal natin ang Panginoon, Diyos pag-ibig, tapos ang sungit-sungit natin, ang supla-suplado natin. Hindi ganun. Sala po yung ganun. Kasi tayo, alam niyo po ba, tayo na mga nakakilala kay Kristo, tayo representative ng Panginoon sa harap ng mga tao. Sa mga hindi mananampalataya. Tayo po ang nagdadala, dala-dala po natin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan niyo po, nakatingin sila sa atin. Dahil kapag sinasabi mo yan, ay isa kang mananampalataya ka, isang baptist, titingnan ka talaga ng tao. At titingnan sa iyo kung nakikita ba yan tinuturo na yan, na salita ng Diyos sa buhay. Kaya tayo po ay maging ingat. Sabi po dito, yung pagbabago ng isip may resulta sa pagbabago ng buhay. Mababago yung ating buhay. Kaya, ayan po yung mga biblical repentance. Yung pagsisisi na ayon sa salita ng Diyos. Pagsisisi po na hindi sasabihin ng mga tao, okay lang yan. Kasi marami namang gumagawa niyan. Marami gumagawa yan, tapos naglilingkod din naman sila sa Diyos, sa Panginoon. Ngayon po, maraming ganyang church. Maraming ganyang church ngayon. May anyo ng kabanalan, pero sa loob, sira, wala. Sabi nga, may anyong tupa, pero sa loob, lobo. Hihintay lang ng may papahamak, ng masasakmal. Na dinidinay po, tinatanggi yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang gusto lang pakinggan, yung pleasing lang sa taingang pakinggan. Sarap naman mag-preach ni Pastor, ang ganda naman ng mensahe. Hindi ako kinukorek, hindi po ganun. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tao, gusto nilang pakinggan, ay yung masarap sa pandinig. Yung hindi sila iko-correct sa mga mali nilang ginagawa. Yung hindi sila masasagi. Mali po yun. Nasa huling araw na po tayo, kaya madami na pong lalabas na ganyan. Yes. Ang gusto nilang pakinggan, yung gusto niyang pakinggan. Yung iba mga church, kapag yung pastor nangangaral patungkol dun sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga mali, nagbi-meeting, pinapantan yung pastor. Hindi ganun po. Gusto lang laging pakinggan, pangaral ng pastor, yung gusto nung marinig ng mga tao, hindi po ganun. Kaya, alam niyo po, sinasabi ko nga lagi, ito po'y totoo sa akin. Ang pinakagusto ko pong pangaral ay yung pagtatama. Yan ang gusto ko pong pangaral. Yan ang pinakagusto kong pakinggan. Kahit masakit po yung pakinggan. Bakit? Kasi ako po, natutuwa yung espiritu ko na nakikita at nalalaman ko yung dapat kong itama sa aking buhay. Kasi ganun tayo sa Panginoon. Ipapakita ng salita ng Diyos yung mga mali sa atin at dapat nating ayusin sa harapan ng Panginoon. Ito po yan po yun. Kaya ang salita ng Diyos kapag tumama po sa atin,
talagang tayo po ay masasaktan, maayos. No? Hindi po para po tayo patamaan lang ng patamaan. No? At wala pong pinapatamaan. Kundi ito po ay yung mensahe ng salita ng Panginoon. Pinapangaral po yan. No? Kapalad tayo tinamaan, ibig sabihin may kailangang ayusin sa atin. Kung wala naman, ibig sabihin ayos ka. O kaya naman, manhid ka na. Kasi lagi ko lagi na lang yun. Kaya yan po ang design po ng salita ng Diyos. No? Tayo po ay itama. Tayo po ay ayusin, mabago po ang buhay. Lalo at maging subok sa harapan ng Diyos. Yun po, salita ng Panginoon. Kaya may mga nakita po tayo ng example, na yung prodigal son, kung paano siya bumalik sa Diyos, sa kanyang ama, may natawad siya. Si Zacchaeus na isang nangungulekta ng buwis, lampas sa rin sa mga sinisingil niya. At nung nakakilala siya sa Panginoon, anong ginawa niya? Binalik niya. Makaapat yung kanyang mga nadaya. Ano ba Sabi niya, kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay niya sa mga dukha. Diba? Kung ito po ay milyonaryo, kalahati nun. Ibigay niya sa mga dukha. At doon sa kanyang mga nadaya, yung natitira niyang kalahating kayamanan, kung ilan nadaya doon sa bawat tao, makaapat niyang ibabalik. Grabe po yun. Ibig sabihin po, nandun yung pagkilos sa ng Panginoon. Totoo po yan na nakakilala, naligtas. Ano po pa, yung mga taga-Thessalonica, tumalikod sila sa mga Diyos-Diyosan at sumamba sa Diyos, sa tunay na Diyos. Tumalikod sila. Iniwan nila. At sila sumurrender sa Panginoon. Sumunod sila. Nagresulta, mayroong Church of Thessalonica. Church of Thessalonica. Meron pong nabuodong gawain sa lugar po na yun. Kaya, ayan po, yung pong ating pinag-aralan na repentance. Kaya naman po, ang pinag-aralan natin ng sunod pa, pinagtatagni-tagni po natin, yung pong saving faith, yung pong pananampalataya na nakapagliligtas. Pagkisisi, tapos pananampalataya, nakapagliligtas. Ayan. At makita po natin na yung saving faith, hindi lang basta ito ay paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Yung paniniwala na ito sa Panginoong Jesucristo, itong faith na ito sa Panginoong Jesucristo, ay magre-resulta sa pagbabago ng buhay. Kaya sabi doon, hindi lang basta naniniwala ka, pero hindi naman nagresulta sa pagbabago ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka naligtas. Hindi naging totoo sa iyo yung salita ng Diyos. Kasi ang tunay na kakilala sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya, magre-resulta ng pagbabago ng buhay. At yun po yung ebidensya ng isang tao ay tunay nakilala sa Panginoon, na bago ang buhay. Kapag hindi po yan nabago ng buhay, hindi po nakakitaan yan, hindi yan tunay na ligtas. Maaaring sumunod lang yan sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Pero hindi talaga nabago sa kalooban. Kaya ang ebidensya po ay, sabi doon, titingnan mo yung bunga. Kung doon sa bunga, ay totoo nga talaga yung nagbunga. Nakita yung mga ebidensya na sinasabi ng salita ng Panginoon. Alam po, sabi po dito, yung ating pananampalataya ay pananampalataya lang sa Panginoong Jesucristo mismo. Wala nang iba. Wala nang ibang daan ng kaligtasan kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung pananampalataya, kailangan convince po tayo. Na ang Diyos, sa kanyang mga pangako, yun ay kanyang pangyayarihin. Diba? Meron po ba sa ating kalagitnaan doon sa pangapangako sinabi ng Panginoon na bigo tayo? Meron po ba? Yung pinangawakan niyo yung pangako ng Panginoon, hindi yung naranasan. Ito po lahat ng pinangako ng Panginoon, kapag pinanghawakan mo, mararanasan mo. Amen. Nangyayari po yan kung pangahawakan mo ng mga pangako kung ito ng Diyos. Pero kung hindi po natin ito pinanghahawakan, hindi po natin ito mararanasan at hindi natin mapapatunayan na may Diyos nga talaga na nangako ng ganitong pangako. Kailangan po panghawakan natin yung mga pangako pong ito ng Diyos. Kalaki po yung ating pananampalataya. Kailangan po lagi yan, pananampalataya.
Kaya sabi doon niya, yung saving faith, ano po, ay hindi nahaluan ng human works para tayo ay maligtas. Hindi, sabi ko natin, hindi faith plus good works. Ano po? Kundi faith lang. Faith plus salvation equals good works. Yun. No? Kapag ang isang tao ay naligtas na may pananampalataya, ang magiging resulta nun, yung paggawa ng mabuti. Kasi yun na po yung bunga ng isang tunay na naligtas. Paggawa ng mabuti, ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yun na po yun. Ano po? Pinag-aralan din po natin nakaraan, ano po, ay ano ba yung lugar ng gawa sa buhay ng isang mananampalataya? What is the place of works in the Christian life? Sabi nga po ng ating pinag-aralan na yung good works po, kasi gusto ng Panginoon na tayo bilang mananampalataya ay mamuhay ng may kabanalan. Kasi ang Diyos na ating tinanggap, banal. No? Kaya, kailangan lumakad tayo kung saan yung nais ng Panginoon. Gusto ng Diyos doon sa buhay na may kabanalan. Kaya, sabi doon, good works are the product and fruit of salvation. Not the way of salvation. Kundi product, ibig sabihin resulta. Ano? Doon sa ating kaligtasan. Sabi ito, good works are produced in the believers by the Holy Spirit. Yun po. Banal na Espiritu, yung pong nagtutulak po sa atin, nagtuturo sa atin kung paano gagawa ay nakalulugod sa harapan ng Diyos na banal. Kasi Holy Spirit yung nasa atin. Banal. Kaya ang ituturo niyan patungkol sa kabanalan. Hindi po sa pagkakasala. Hindi po sa karumihan. Kaya nga pag tayo nagkasala, ano nararamdaman natin? Masaya ba tayo? Di ba hindi? Di ba parang ang bigat sa ating kalooban? Kasi bakit? Kasi nandun yung banal na Espiritu, napighati natin. Kasi siya ay banal. Napighati natin. Kaya nga, pag nagkakasala tayo, sa pagkakasala natin, nandun agad yung ating paghingi ng tawad sa Panginoon. Dahil pinaparealize ng banal na Espiritu na mali yung ating ginawa. At kailangan na atin itong ihingi ng tawad sa Diyos. Para maging maayos ulit yung ating pong sarili sa harapan ng Diyos. Kaya makikita po natin dyan, no? Di ba? Napag-aralan din natin po nung isang linggo, yung mga utos ng Panginoon na kailangan nating sundin. Di ba? Ang dami yung pinag-aralan natin nung isang linggo. Yan. Yung pagiging humble, yung pong long suffering, yung pong ayaw ng Panginoon na tayo ay sinungaling, magagalitin, nagnanakaw. Ano pa? Nagkasalita ng mga bagay na nakakasakit o mga bagay na walang kabuluhan. Ano pa po? Sabi pa dito, yung maging mabuti, mapagpatawad. Lumayo tayo dun sa mga gawa ng sanglibutan. At layuan din po natin yung mga bagay na yun. Sundin natin yung kalooban ng Diyos. Huwag maglasing, nakalagay dito. No? Ano pa? Dapat puspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano pa? Sa mga asawang babae, pasakop sa asawang lalaki. Ganon din naman sa asawang lalaki, mahalin yung asawang babae. Yung mga anak, sumunod sa magulang. Yan po yung utos sa atin. Ano po? Sabi sa mga tatay, turuan yung mga anak. At huwag silang ipamungkahi sa galit o sa puot. Doon sa mga nagtatrabaho, sumunod sa kanyang amo. Ganon din sa mga amo. Ay pakitunguhang mabuti ang kanyang mga pinamamahalaan. At makita po natin, nais mo ng Diyos na tayo gumawa ng naayon sa Kanya. Kasi alam niyo po, yung karakter ng Panginoon, yun po yung part sa atin. Yung karakter ng Kristo. Ang Panginoong Isus mahinahon. Mahinahon ka din.
Kasi si Kristo ganun. No? Mahinahon din tayo. Hindi tayo yung hindi tayo yung kapag may nag-aano sa atin, labas na rin tayo, parang tayong dragon. No? Mahinahon po ang Panginoon. Alam niyo po ganito, ang mahinahong tao, mga pakikipag-usap ng mahinahon, nagpapahupa sa galit. Try niyo po yan. No? Kapag ang kausap mo ay yung mataas ang tono, at tinaasan mo din ang tono, hindi kayo magkakasundo. Hindi kayo magkaayos ang usap. Pero kapag yung mataas ang tono na kausap mo at ang iyong panalita ay mahinahon, bababa yan. Bababa ang tono niyan. Ang Diyos po, mahinahon ang Panginoon. Mahinahon siya. Kaya tayo tinuturoan tayo sa kahinahunan. Ang babae sa kahinhinan. Tinuturoan tayo sa kahinahunan ng Diyos. Kasi nasa atin na ang Panginoong Hesus. Dapat yung po ang nakikita sa atin. Dapat po ang nakikita sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi po yung tayo, kundi ang Panginoon. Nakikita sa atin yung karakter ni Kristo, hindi po yung karakter natin. Karakter po ng Panginoon ay nakikita dapat po sa atin. Sabi ko nga, kung ikaw dati magagalitin, mabilis kang magalit, ngayon hindi na dapat. Dapat yan, unti-unti nang naayos yan. Naging mapagpasensya ka na. Hindi ka na mapagtungayaw. Dapat ganun po, naayos po yan. Kada araw po ang buhay po natin, sumasailalim po tayo sa training, sa pag-aayos ng ating pong buhay. Bago po tayo mapunta dun sa langit. Ang turo pa nga sa atin, maging sakdal, magpakasakdal kayo. Sabi doon sa salita ng Panginoon. Paano natin magagawa yun? Pamagitan ng Panginoon. Panginoong Hesukristo na nasa atin. Kaya dapat po araw-araw ang panalangin po natin ay tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin yung nais ng Panginoon na mangyari sa araw na ito. Anong gusto ng Panginoon? Hindi yung gusto natin. Anong gusto ng Panginoon? Panginoon, ano bang gusto niya po na gawin o pagawa sa akin sa araw na ito? Ano yung kalooban ng Panginoon? Kung saan man tayo naandoon, gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya, marapat po na makita po natin yaan. Ngayon, ito po yung huli po doon po sa saving faith. Sabi dito, is salvation a religious process? Ito bang kaligtasan ay katuruan o proseso ng mga relihiyon? Itong kaligtasan na ito. Kasi ganito, ang turo ng iba, kapag umanib ka sa amin, maliligtas ka. Ang sabi dito, ang tanong, is salvation a religious process? Ito ba ay yung proseso na tinuturo doon sa relihiyon? No? Kasi marami nagtuturo patungkol po dito. Pero sabi dito, ang mga sabi-sabi, ngayon sa panahon natin ito, na ang salvation daw ay proseso. Pero, ang sabi ng Biblia po, hindi po ito process. Sabi ng Biblia, ito po ay miraculous conversion experience. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Ito po ay mirakulo na pagbabago ng buhay ng isang tao. Hindi po yan process. Kundi, yan po ay mirakulong pagbabago ng buhay ng tao. Yung proseso, siguro yung pagbabago ng buhay. Yung nandun ka na, pag nasa ilan, naligtas ka na. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi yung process. Kasi kung ito'y proseso ang kaligtasan, ibig sabihin, dadaan ka dun sa mga pagtitraining, dun sa mga paggagawa ng mabuti para ikaw imaligtas. Magiging works kung process yan. Pero hindi. Sabi na ng Biblia, miraculous conversion experience. Kamanghamanghang pangyayari sa buhay ng isang tao na nabago ang buhay. Sa isang pangyayari na bago ang buhay. May naging resulta. Magbabago ng buhay. Katulad ni Apostol Pablo, encounter niya ang Panginoon.
na talagang naligtas na bago talaga ang buhay. No? Walang proseso. Kasi ito po ang sabi ng salita ng Diyos. No? Sa Matthew chapter 18, verse 3. At saka po sa John chapter 3, verse 3. Ano bang sabi po diyan ang salita po ng Diyos? No? Basahin ko lang po. Matthew chapter 18, verse 3. Ayan, ano bang sabi dito? Sabi po dito, At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano pong sabi doon? Yung pong ating pong pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Pagpapasailalim sa Diyos. Hinalin tulad po dun sa bata, kasi ganito ang bata. Ano ba magaling ng mga bata? Di ba yung mga bata, kapag nag-aawayan, di ba? Ano makikita natin mamaya-maya? Bati na, no? Ang bilis magbati. Ito, hinahalin tulad po dito sa mga bata. Ang bata po ay maanang puso. Bukas sa pagkabatawad, ang bata. Sabi dito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik. Bumalik sa Diyos. Paano ito mangyayari? Mangyayari po ito kung meron pang magbabahagi ng salita ng Diyos. Marirealize niya po niya. Kaya meron mga pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Ito po ang sabi sa John 3, verse 3. Anong sabi dyan? Ito ay alam ko to, kay Nicodemo to. Sabi ko dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po doon, maligtas. No? Hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. Kasi panganak na muli sa Espiritu ng Diyos. Kasi tayo mga pinanganak na tayo sa laman at yung ating laman marumi, makasalanan ng ating dugo. Ngayon sabi dito, para tayo makita natin yung kaharian ng langit, kapanganakan sa espiritual, sa espiritu. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po pa saka tayo. No? Magkakaroon ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Dahil tayo po ay nagsisi na ipanganak na muli sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, yung pong pagbabago ng buhay, yung bagong kapanganakan, sabi diyan, hindi mahabang proseso. Ang sabi po dito, it is a supernatural, life-changing event. Makamangha-mangha yan na makikita mo sa buhay ng isang tao. Nakita mo yung kanyang pamumuhay simula nung una, bago pa siya makakilala sa Panginoon, kita mo talagang talamak ang buhay. Tapos nung biglang nakakilala sa Panginoon, nawala yun. Tigil lahat yun. Naputo lahat yun. Supernatural yung pagkabago ng buhay. Kasi sa isang iglap na wala. Tinalikuran niya lahat dahil sa Panginoong Jesucristo. Nabago po ang buhay. Ako po, marami ako na-encounter po na gano'n. Ng mga taong gano'n. Kilala ko po ang buhay. Pero, nung nakakilala sa Panginoon, lahat ng yun, nawala lahat sa Kanya. Parang bagong-bagong tao talaga. Lahat naalis sa Kanyang buhay. At namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Panginoon. Sa sa BCBC, si Brother Gilbert, ito nakakilala po ito sa, ito ko na rin po nakaraan. Ito pong taong ito po ay adik, itong taong ito. Lahat ng bisyo nagawa niya, lahat ng kasalanan nagawa na niya. No? Puro tattoo pa po yun, may mga tattoo yun eh. Pero nakakilala po sa Panginoon ito.
Alam niyo po ang resulta ngayon ng kanyang buhay po? Ang daming naliligtas po ngayon. Dahil siya nangangaralan ng salita ng Diyos, na kay Kristo na siya, na bago ang buhay. Galing po doon sa pagiging adik na ngayon po, bagong buhay na binigay ng Panginoon, ginagamit niya ngayon para sa paglilingkod sa Panginoon. Imposible po yun. Kaya pag nakita niyo po yun, may mga tattoo po yun sa katawan. Kaya yung dati ng buhay. Tinalikuran, na bago po ang buhay. Ngayon po ay manggagawa po ito doon po sa lugar ng Batangas. Katulong po doon sa gawain doon. Nagbi-mission din po ito ngayon. Brother Gilbert. Alam niyo po ito yung binabanggit kong grade 2 lang na natapos. Di marunong magbasa. Nung maayos dito ng pati English di marunong. Pero ngayon po siya, nababasa niyo ito lahat. Mababasa niyo po ito. Alam niyo po, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ikaw ay binago ng Diyos, yung mga kulang sa iyo, yung mga wala sa iyo, bibigyan ng Panginoon. Aayusin niya ng Panginoon. Alam niyo po yung buhay niya ngayon, ginagamit ng Panginoon. Nabago yung buhay niya. Binago ng Diyos. Hindi nung nangaral ng Diyos. Kasi ang nagbabago ng buhay ay ang Diyos. No? Wala na pong iba. Kaya, sabi diyan, supernatural yung pong pagbabago ng buhay. Diba? Kaya ngayon, alam niyo po, di ba tayo, may mga kamag-anak tayo na nakakilala sa Panginoon. Mga kamag-anak tayo. Kung hindi natin kilala yung kamag-anak natin na yun nakakilala sa Panginoon, hindi tayo maniniwalang ito ay nabago ang buhay. Hindi natin kilala. Hindi ka kasi ganito po, makakalimutan mo na yung buhay niya dati eh. Dahil kasama mo na ngayon sa gawain ng Panginoon. Na kung hindi niya ikukwento yun, yung buhay niya yun, hindi maniniwala ang tao na ganun yung buhay niya dati. Kaya makikita po natin dyan, yung pagbabagong buhay na inayos ng Panginoon. Tingnan niyo po ito si Pablo. Nangaral niya sa mga Hudyo. Hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo kasi kilala siya ng mga Hudyo. Pero binago siya ng Panginoon. At ang binago siya ng Panginoon, di ba? Ang daming naabot ng mga lugar ni Apostol Pablo sa pangaral ng salita ng Diyos. Kung nabago ang buhay po, nakikita po natin sa buhay yung resulta. At ito po yung mangyayari kapag ang isang tao po, isang makasalanan ay nagsisi sa kanyang mga pagkakasala at nilagay ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun po yung mangyayari kapag tunay kilala sa Panginoon. Mangyayari po yan. Kaya sabi ito, coming to repentance is faith can be a process, but salvation itself, it is a birth and conversion experience. Experience po natin yung pong ating kaligtasan. Naranasan natin sa Panginoong Kristo. Kaya, makikita po natin yung pong, sabi doon, this is what we see in the Bible. Those who were saved in the book of Acts were saved on the very day they received Christ. No, yung pong mga nakakilala sa Panginoon, na nabasa natin sa salita ng Diyos, yung tinanggap nila si Kristo, yung ting araw na yun, nabago yung kanilang buhay. Si Zacchaeus po, nung nakilala niya ang Panginoon, nung araw din yun, nabago yung kanyang buhay. Ito po, nung Day of Pentecost, yung mga Hudyo, nakakilala sa Panginoon. Nung araw din yun, naging nabago yung kanilang buhay. Yung pong Ethiopian eunuch, yung nakausap ni Philip. Nung araw din yun, nung kinausap ni Philip, pinaliwanag dun sa eunuch, yung patungkol sa kautusan, ano nangyari dun sa eunuch? Di ba naligtas? At ano ba nangyari? Nabaptize pa. Yung eunuch. Si Cornelius. Diba? Alam niyo po ito si Cornelius, kung ating babasa, napaka-reliyosong tao po nito. Lumalakad sa kabanalan, mapanalanginin, mapagkawang gawa, makadiyos, matatakutin sa Diyos. Ito po.
Pero hindi pa po siya naligtas noon. Doon sa kanyang gawang yun. Nagkailangan pa yung lingkod ng Diyos ipadala doon para ipangaral yung Ebanghelyo ni Kristo. Na kanyang marinig, siya po'y naligtas, kasama yung kanyang sambahayan. Naligtas po yung lahat. Yan po yung ginagawa ng salita po ng Diyos. Sino ba po? Bisa ko lang po dito. Lydia. Hindi po si... Ito, nabago din po ang buhay. Ano pa? Yung pong Philippian jailer. At saka po yung kanyang sambahayan. Ito yung sa panahon po naman ni Pablo. Nakakulong sila. No? Nanampalataya yung yung tagabantay dun po sa sa kulungan. At nung naligtas siya, sinama niya pa sila Pablo dun sa kanyang sambahayan. Ng aral ng salita ng Diyos at naligtas din po lahat yun. Kaya yung kaligtasan po, no? Nang natanggap po natin, talagang tayo po ay, yung araw ng yun, naligtas na. No? At binago ng Diyos yung ating pong bukat. Isa po sa atin ay may kanya-kanya pong patutuo sa buhay. Kung paano, ano yung buhay natin dati, at paano tayo binago ng Panginoon. May kanya-kanya po tayong patutuo. May kanya-kanya tayong testimonya sa buhay. Kung anong buhay natin po dati. Anong ginagawa natin dati na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At anong nangyari pagkatapos natin ma-encounter ang ating Panginoon. Yun po. Yung patungkol po dito. Yung pong kaligtasan, hindi po yung religious process. Sabi dyan, miraculous conversion experience. Yan po yung tinuturo po ng salita po ng Panginoon. Na nangyari po sa ating pong buhay. Kaya nawa po ay patuloy po natin itong mapag-aralan. Maging sa inyo pong mga tahanan, kailangan po lagi meron tayong pagsusuri sa ating pong sarili sa harapan po ng Diyos. Kasi mamaya hindi natin napapansin. Yung ginagawa pala natin ay lumalampas na tayo doon sa nais ng Diyos. Lumalampas na tayo. Ay mahirap. Kapag yung ating ginagawa ay hindi na pala ayon sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya, makita po natin, ang Diyos po, nais makita yung ating bunga. Makita yung bunga sa ating buhay. Kung talagang binagawa na ng Panginoon, kung talagang ikinaligtas na, makita sa ating pag-iisip, makita sa ating pananalita, makita sa ating pamumuhay na tayo po'y binago na ng Panginoon. Kasi tayo po kahit hindi tayo magsalita, tayo po'y sumasalamin po. Bilang mananampalataya, dala-dala natin ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, kahit po tayo ay hindi magsalita, naglalakad lang tayo. Naglalakad lang tayo. Sa paligid natin. Nakaayos yung maayos tayong manamit. Yung tayo magsalita. Kaya sabi ko nga po, sa pananalita, sa pag-iisip, sa kilos, sa pamumuhay, makikita po yan. Kaya yung tao, nagtatanong yung tao. Kung ano yung ating pamumuhay. Nagtatanong yung tao sa atin. Parang iba kang manalita. Iba kang kumilos. Iba kang mag-isip. Yung ganon, yung tao nagkakaroon ng pag-iisip na ganon. Ibig sabihin, ikaw, nagkakaroon ka ng impact sa mga tao, yung buhay mo. Kaya, kahit hindi po tayo magsalita, kung sa ating pamumuhay nakikita po yan, ang tao, tatanong ang tao. Ba't hindi ka nagiinom? Kakainom ka lang kasi kagabi. Medyo may hangover, kaya hindi nagiinom ngayon. Dapat ay, wala na yun.
No? Kasi doon ka binago ng Panginoon eh. Dapat wala na yun, di ka na ganun. Kung ano yung mga bagay na nagpaparumi sa atin, yun po yung ating iwasan. Kasi yun yung ayaw ng Diyos. No? Ang Diablo, gusto niyang ang tao bigyan lagi ng karumihan ng tao. Ang Diyos, ayaw niya yung tao magkaroon ng karumihan. Kaya magkalaban eh, magkakontra yan. Kaya hindi pwede ang tao kalahati sa Diyos, kalahati sa Diablo. Hindi pwede. Kung ikaw ay sa Diyos ka. At kung gusto mong gumawa ng kasalanan, doon ka na sa Diablo. At tulad nga ng ginawa ni Pablo eh. Pinagkatiwala niya yung kanyang mga kasama sa Diablo. Kasi yun naman ang gusto. Kapag sa Diyos ka. Sabi nga ng Panginoon sa Revelation, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Maligam-gam ka, susuka kita. Walang lugar. Mga maligam-gam. Buti pa yung malamig, may lugar yun. Yung mainit, meron. Yung maligam-gam, wala. Sabi ng Panginoon, susuka kita. Kaya dapat po tayo ay nag-aapoy sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa ating pag-ibig ng Diyos. Tayo ay nagpapatuloy kahit gaano kahirap ang buhay. Panahon. Pero lagi po natin nararanasan po yung pong kagandahang loob ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi ko nga lagi, hindi ka naman gusto ng yumaman. Ang binibigay po sa atin ng Panginoon, hindi rin naman masamang yumaman. Pagkapala yan, blessing yan. Gusto ng Panginoon, ang sa Diyos kasi binibigyan tayo ng Diyos ng satisfaction sa lahat ng bagay na meron tayo. Binibigyan tayo ito ng Panginoon. Kaya yung mga pagkapala ng Diyos, na-enjoy natin mga pagkapala ng Panginoon na meron tayo. Kaya, ang tunay na ligtas, ay tunay na nabago yung buhay. Tunay na nagsisi sa mga kasalanan ng kanyang nagawa. At nawa po, ang ating pong pamumuhay, simula nung nakakilala ka sa Panginoon, dapat ay nababago yan araw-araw. Dapat habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya, dapat tayo nagmamature. Dapat tayo nababago ang pagkilos, ang pananalita, ang pag-uugali, ang pag-iisip, ang pananamit, ang pamumuhay. Dapat po yun naayos. No? Kasi tayo, papunta tayo doon sa perfection. Hindi tayo perfecto, pero papunta tayo doon. Kasi nasa atin ang Panginoon. Tinuturuan tayo doon dumakad sa kabanalan ng Diyos. Kasama ang Panginoon na nasa atin. Yan, dala tayo doon. No? Para tayo ay maging sakdal. Yan. Kaya, ayun po, mga kapatid. Tayo mga ligtas. At dahil tayo ligtas, makita sa atin yung mga bunga ng kaligtasan na ating tinanggap. Bago yung ating buhay, sa pagbabago ng buhay, makita sa atin yung mga bunga ng Espiritu ng Diyos sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. Ayun po, Kaya nawa po ay naging malinaw po sa atin ang patungkol po sa mga bagay pong ito. Kung meron man po sa ating kalagitnaan na hindi patunay na nagsisisi sa mga kasalanan, hindi patunay ang kaligtasan ng pananampalataya sa Diyos, ito yung panahon na tayo po ay lumapit po sa ating Panginoon at hingin po natin yung pong paglilinis at pagkapatawad po ng Diyos sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang buhay na nais po ng Panginoon ay buhay na magiging kalugod-lugod sa Kanya. Yung ating pong bawat pamumuhay, bawat ginagawa, yan po ay magpapakita kung ito ba'y sa ikapupuri ng Diyos o sa ikasisira ng Diyos. Kaya yun po ang makikita sa atin. Bawat ginagawa po natin, dalawa ang magiging resulta. Sa ikapupuri ng Diyos at sa ikasisira ng Diyos. At ang nais po ng Diyos, laging sa ikapupuri niya, sa ikalululahatin niya, doon po sa ating mga ginagawa. Desisyon, lahat po yan, ay para po sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Kaya ayun po,
Nawa po ay tayo po ay napagpala po ng ating pong pinag-aralan sa ating pong Sunday School. No? At next Sunday po tayo. Ay, di wala. Sa next Sunday po pala. No, kasi po Sunday, anniversary doon po sa Malabo. At tayo po isama-sama po doon. At hindi naman po tayo 33 years ng pagkakatatag po doon pong gawain po doon sa Malabo. Ang Pastor Jim po, hindi pa po siya yung unang pastor po doon. Siya po ay hinawakan niya lang po yung gawain na yun dahil nahabag ang Pastor Jim dahil iniwan lang nakatingga yung gawain doon ng Panginoon. At siya po siguro, ang pagkakaalam ko si Pastor ay pang-5 pastor pa ata doon, pang-4. Marami pong humawak doon, di nagtagal. Sa lugar na yun. Si Pastor Jim lang po nagtyaga po doon sa lugar pong yun. Kaya salamat sa Diyos kasi may nagtyaga. Kasi kung walang nagtyaga, wala po tayong ganito. Wala po itong mga bunga po na ito kung wala pong nagtyaga. Doon po nagpastor sa lugar po na yun. Ang Malabo po, kung dito yan nyo, hindi ganyan pong itsura dati. Napakahirap po dyan sa lugar po na yan. Kaya ayun po, tayo pong lahat ay tumayo po, tayo po ay tumawa po sa ating pangwakas pong panalangin. Pangwakas sa panalangin. Lingkod natin si Brother Kimuel para po tayo ay pangwakasan sa panalangin natin sa ating Sunday School.